Isa Karen ba sa napahangang ginawang sakripisyo ni Edito? Sa isang video ni Edito ay makikitang naglalakad sila sa bundok, na may pasan-pasan na mga package. Nabanggit ni Edito na mahirap ang daan papunta sa lugar na yun at hindi madaanan ng sasakyan, kaya kailangan nilang buhatin isa-isa ang mga bagaheng ihahatid nila doon. Makikitang masikip, masukal at mahirap nga pala ang daan na dinadaanan nila. Sa video na ito ay makikita ang kabutihan ng puso ni Edito, at gumawa talaga siya ng paraan para maipaabot at maipamahagi ang mga package na pinadala ng TV team sa kanya, para maipamigay doon sa mga katutubo sa bundok. Hindi biro ang sakripisyong ginawa nila, totoong may malasakit sila sa mga tao doon sa itaas ng bundok. Halatang mabibigat at malalaki yung mga sako na pasan-pasan nila paakyat. Nabanggit ni Edito na ang paglalakad nila ay aabutan pa ng 2 oras para marating ang lugar na pupuntahan nila. Sinabi din niyang kung mabilis naman ang paglalakad ay 1 oras lang mahigit at marating muna ang lugar. Pero kung titingnan natin hindi ganun kadali para marating nila yon. Mabilis nga naman sila maglakad pero sa layo ng lugar at sa bigat ng mga daladala nila ay kailangan din siguro nilang magpahinga. Kahit nakangiti at tumatawa si Edito sa video ay halatang hinihingal siya sa paglalakad. Natanong pa niya ang isang kasama niya kung mabigat ba ang dala nito, sumagot naman si Kuya oo. Ipinaliwanag ni Edito na kaya mabigat ang mga bagahe na dala nila dahil karamihan ng mga laman nito ay mga pagkain at delata. Nabanggit din ni Edito na kailangan talaga niyang may pamamahagi ang mga package na ito. Sinabi din niyang nag-iisa lang siya dito sa Davao, nabanggit din niyang naghihiwa-hiwalay ang PB team para mas marami silang matutulungan. Sabi din niyang baka sa susunod na buwan ay baka babalik na sila Sir Paul at ang mga kasama niya sa team, at magkakasama na rin sila. Halos nasa gitna na sila ng paglalakad nila nang ipinakita ni Edito ang kapaligiran na dinadaan nila. Makikita ang dedikasyon ni Edito para makatulong sa mga katutubo doon sa bundok. Hindi biro ang ginawa nilang pagpunta doon, kailangan mo talagang magsakripisyo bago marating ang bundok na iyon. Gubat, madamo, masikip na daanan, malalaking ilog, masukal at maputik na lugar ang kailangan nilang tawirin. Pero wala kang puso at determinasyon para tumulong ay hindi mo kayang gawin iyon. Halatang pagod silang lahat sa paglalakad, ipinakita pa ni Edito ang pamangkin niyang nahuli ng pagdating doon sa may ilog kung saan sila nagpapahinga. Sinabi din niyang kaya daw nahuli yung pamangkin niya dahil sobrang bigat ng dala nito, halos puro delata ang laman ng sako na pasan-pasan niya. Sinabi din ni Edito na kaya nakasako na yung dala nila at hindi naka-carton, ay tinanggal nila ito sa carton at nilagay sa mga sako dahil sa layo ng lugar na pagdadalhan nila at pasan lang ang mga ito ay hindi kakayanin ng carton. May posibilidad daw kasi na mabasa ang carton dahil sa pawis, sa hamog ng lugar at may ilog din silang dadaanan. Yun ang dahilan kung bakit nakasako na yung mga bagahe na dala-dala nila. Malapit na nilang marating ang lugar, halatang pagod na ang mga kasamahan ni Edito at kinakaya lang nilang marating ang lugar para maipamahagi yung mga tulong na dala nila. Narating na nga nila ang sitio at nakahinga na ng malalim ang grupo. Patunay ito na kung may puso ka talagang gustong makatulong, ay marami paraan at walang dahilan na pwedeng pumihil sa'yo para gawin ang mga nais mo. Katulad ni Edito na kahit sa dami at bigat ng mga dala nila, sa layo at hirap ng mga lugar na dinadaanan nila, pagod at uhaw na naramdaman nila ay nagawa pa rin nilang makarating sa lugar. Salamat kay Edito at sa mga kasamahan niya na hindi nagdadalawang isip para samahan siya sa kanyang misyon. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.